Matapos ang aksidente sa Skyway kahapon na kinasangkutan ng bus ng Don Mariano Transit, iminumungkahi ngayon ng PNP Highway Patrol Group ang pagbabawal sa pagdaan ng mga bus sa naturang tollway. Napag-alaman naman sa inspeksyon ng LTO na depektibo ang ilang bahagi ng nasa 30 bus ng Don Mariano Transit. Pakibalita tayo kay CJ Torida. Matapos ang malagim na aksidenteng kinasangkutan ng isang Don Mariano bus kahapon sa Skyway, isa-isang binusisi ng Land Transportation Office ang lahat ng bus ng naturang kumpanya. Nakita ng depektibong lighting system, wiper, seatbelt at gulong ang karamihan sa 77 bus. Bagsak din sa emission testing ang ilang units. Kailangang ayusin ang mga ito bago mabigyan ng Certificate of Worthiness ang bawat bus. Daraan din sa re-inspection ng mga ito. Nakagarahe ngayon ang mga bus ng Don Mariano Transit dahil sa isang buwang suspensyong ipinato ng LTFRB. Ayon sa Don Mariano Transit, regular naman nilang ini-inspeksyon ang kanilang mga bus. Meron naman po kaming doon sa company na routine po yung check-up nila. Rigid po na inspection yung lagi pong mini-maintain po ng Don Mariano po. Bukod sa patong-patong na violation sa LTO, wala rin daw Certificate of Compliance mula sa Department of Labor and Employment ang Don Mariano Transit. Binibigay ang naturang certificate sa mga bus na nag-iimplementa ng two-tier payment system o yung pagbibigay ng minimum wage sa unang payroll ng mga driver at konduktor at performance-based na komisyon sa ikalawang payroll. Ayon sa LTFRB, hindi na nirenew ang naturang kumpanya ng bus ang kanilang certificate magmula pa noong Hulyo. Pwede raw itong maging dahilan para tuluyang makansela ang kanilang prangkisa. Patuloy na inaalam ang sanhi ng pagkahulog ng bus mula sa Skyway kung saan 18 ang namatay. Base sa CCTV footage, mabilis ang takbo ng bus sa basang kalsada. Nagpagewang-gewang hanggang sa lumagpas ang bus sa railing ng kalsada at bumagsak. Sa ngalan naman ng driver ng Don Mariano Transit bus na si Carmelo Calatcat, humihingi ng paumanhin ang kanyang mga kaanak. Huwag daw muna sanang sisihin ang driver. Para sa akin po, talaga nandyan na po na nangyayari na. Basta Diyos ko na lang. Sana maunawaan nila kasi hindi naman siguro po sinasadya ng aking pinsan. Inaasikaso naman ng bus company ang mga gastusin ng mga biktima. Dinala sa magkahiwalay na funeral homes ang mga nasawi. Para sa mga kaanak na mga nasawi sa aksidente, mahirap tanggapin ang sinapit ng kanilang mahal sa buhay, lalo na't Pasko na sa susunod na linggo. Hindi namin kailangan ng bayad nila. Buhay ng asawa kong kailangan ko, hindi yung sinasabi ng bayad. CJ Torida, Nagbabalita, Pilipinas.